Yung sinasabi na panloob, ito nga yung mental health natin. Yung tungkol naman sa investment sa panloob o mental health natin ay ito nga yung pahinga. Ngayon, tapusin nyo yung video na ito para maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng pahinga. Kasi ganito muna yan, no? Kapag walang investment o wala nang investment sa panloob natin, ay maaabot talaga ng katawan natin yung limit niya. Yung ibig sabihin ng limit na yun, kaya tayo nakakaranas ng discomfort, panic attack. Kasi nga, yung katawan natin ay naabot na niya yung limit niya. So, ibig sabihin, kapag naabot niya na yung limit niya, ang ibig sabihin nun ay wala talagang investment sa panloob natin. Ngayon, sa ibang paliwanag, no, kapag walang investment sa panloob natin o sa mental health natin, ang mangyayari talaga dito ay maaapektuhan talaga siya yung panloob natin. Yun nga, mental health natin. O pwede ring hindi na malusog o hindi na healthy yung mental health natin. Kaya nadadamay ang psychological, emotional, at saka yung physical natin. Tignan nyo, di ba? Yung psychological natin, masyado na tayong matatakutin. Nangangamba tayo nang wala namang tunay na dahilan. Di ba? Natatakot tayo nang wala namang katwiran. Ganon din yan sa emotional natin. Yung masyado na tayong madrama. Kahit napakaliit lang na bagay, para sa atin, yung tipong dramatic na tayo. Kahit hindi naman tayo ganun, di ba? Kasi nga, nadadamay na yan sila. Ganon din yan sa physical natin. Dumadami yung mga pangit natin na nararamdaman. Yung physical symptoms. Kasi nga, yung mental health natin ay hindi na siya healthy. Kumbaga, apektado na siya dahil nga wala ng investment. So, ganito yan. Yung sinasabi ko na investment, ito nga yung, kumbaga, hindi mo na ibibigay yung pahinga sa panloob mo o sa mental health mo dahil dito sa disappointed. Yung disappointed ka o failure ka o yung marami kang frustration. Kung halimbawa, yung bang halimbawa, sabihin na natin sa relasyon, sa trabaho, sa karir, sa financial o sa negosyo. Di ba, mga ganyan ba? Yung mga material na bagay, yung mga gusto mong makuha. Yan, yung tipong hindi mo nakuha. O sa madaling salita, frustrate ka nga, nabigo ka. So, ang mangyayari kasi sa atin, no? Kaya ako sinasabi na nawawala yung investment sa panloob natin, yung ang pahinga. Kasi nga, kapag nangyari yan sa atin o sa inyo, yung disappointed, yung frustration o yung failure, ang ginagawa kasi natin, doon na tayo nakatuon. Kumbaga, yun na yung magiging focus natin sa araw-araw na dumating o sa araw-araw na lumipas. Ngayon, yung sinasabi ko dito na nawawala yung investment, kasi nga yung bang wala nang tigil na pag-iisip o yung walang katapusan na pag-alala o yung pag-iisip ng malalim dahil nga sa disappointed, sa frustration o sa failure. Kaya pag ganun na yung ginagawa mo sa sarili mo, ang mangyayari talaga dyan, lalabas talaga yung panic attack o yung mga discomfort, yung mga pangit na pakiramdam. Kasi nga, wala nang
investment sa panloob, or ibig sabihin wala nang pahinga kasi pinagana mo ng pinagana yung isip mo, pinagtrabaho mo ng pinagtrabaho yung isip mo sa pamamagitan ng walang tigil na pag-iisip, walang katapusang pag-alala dahil sa disappointed, frustration at saka failure. Kaya ang mangyayari talaga mararanasan mo talaga yung mga discomfort, lalong-lalo na yung panic attack kasi nga wala nang investment. Kasi yung sinasabi kasi na investment, no, yung pahinga, yun po yung tumigil ka. Kailangan ikaw mismo yung magpapatigil sa sarili mo. Kailangan tanggapin mo kung ano man yung naranasan mo na hindi maganda para yung utak mo siya na mismo yung kusang tumigil at saka kusang huminto. Kapag ganun kasi yung ikaw mismo tinigilan mo na yun, maibibigay mo talaga yung investment, o kumbaga mag-i-invest ka talaga dyan sa panloob mo. Kumbaga yun nga yung pahinga. Kaya kapag naibigay mo yun, di ba, magkakaroon ka talaga ng peace of mind.